Hi guys! Welcome sa part 2 ng ating wedding preparation vlogs. So dito, bibigyan ko kayo ng hack kung paano kayo makakatipid sa inyong wedding ring. So, naisip ko kasi yung wedding ring, isa sa malaking budget na dapat paghandaan sa ating kasal. So, makikita nyo may tinutunaw na gold. Yan ang inuna kasi 24 karat yan. So, may mga gold kasi ako, alahas, na hindi ko na magagamit kasi it's either nayupi, naputol, or damage na talaga siya. So, naisip ko na what if ipatunaw ko, tas ipagawa ko siya na wedding ring. So, ang ginawa ko, inipon ko lahat ng mga alahas na tingin ko hindi naman na magagamit or ayoko nang ipagawa, ipaayos. Tapos, dinala ko kay tatay. So, si tatay, tinunaw niya lahat para malaman kung anong mabubuo na karat ng ginto tsaka kung ilang grams. Actually, nakailang balik kami dito kasi kinuhanan kami ng size ni tatay tsaka yung design na pinakita namin sa kanya kung enough ba yung gold na meron kami. Dahil nga parehas na malaki yung ring size namin, tsaka talagang solid yung design na ipapagawa namin. Well, simple lang naman siya, kaya lang hindi kasi siya hollow. So, kailangan namin ng 11 grams ng ginto. Ang nabuo ko lang noong una is nasa 3 to 4 grams. So, mapapansin nyo dyan, sing-sing yan ng tatay ni groom, ng boyfriend ko. Kasi, nagtanong kami sa side niya kung may mga old rings. Kinukuha ni tatay yung yellow gold dun sa ring kasi dominant dyan yung white gold. Pinaalam muna namin sa mga kapatid ng groom ko kung pwedeng mahingi yung singsing ng parents nila or kung ano yung available na gold na naiwan. So, sakto naman, lumuwas yung kuya ng groom ko and nadala yung singsing sa amin. Bali, singsing ni tatay, singsing ni nanay, tsaka yung parang gold nugget na napatunaw before ng nanay ng groom. Since this is na yung both parents ni groom, so para sa amin, tinuturing na namin tong pamana. Tsaka, nagtanong din ako sa side ko kay mama kung meron siya mga alahas na nasira na, yung mga singsing na hindi na rin kasya. Meron naman, kaya both sides namin parang nakasama dun sa wedding ring namin. Sa pagtitipid ko, mas lalong naging meaningful pa yung kinalabasan ng wedding ring namin kasi nga parang heirloom na siya, may pamana galing sa side ng husband to be ko, tapos meron din syempre sa side ko. So, nakailang balik kami kay tatay nagagawa ng wedding ring. So, ilan yung pang third. Parang ang inabot lang lahat-lahat ng gold namin is nasa 9.3 grams. So, parang enough naman na yun, kaya naman na yung gold na meron kami dun sa design na gusto namin. Since 1 hour lang ata, 1 to 2 hours lang ata ginawa yung wedding ring, pinahantay na ni tatay. So, habang ginagawa niya, binidyohan ko. At saka, every time na pupunta ako dyan, kasama ko si groom. Kaya parang sa akin, memorable yung time na naglalakad kami ng wedding ring namin. Paano ko nga naisip na ganito ang gawin? Kasi, nag-i-inquire ako ng mga wedding ring sa mga mall, sa online. Hindi bababa ng 30K yung parang quotation sa amin. So, naisip ko, ang laking halaga din. Ako naman, ang gusto ko sa wedding ring is makapal, solid. Ayoko nung hollow. Kasi nga, lifetime na siya. Tsaka, ang pinaka-tinitingnan ko kasi sa wedding ring is kasama siya sa ibe-bless during the ceremony. Yun yung isa sa maiiwan sa amin. Kaya para sa akin, kailangan hindi siya tinipid. Well, technically, dito sa ginawa ko, tinipid ko siya, pero hindi siya mukhang tinipid.
At alam nyo ba kung magkano naging quotation sa akin ni tatay dyan sa wedding ring namin? Since simple lang naman siya, labor lang ang kanya, amin ang gold. From 30k or 30,000, ang quotation nung dalawang wedding ring namin na yan is 1,000 pesos. 1,000 pesos lang yung ginastos namin dyan sa pagbuo ng wedding ring namin. Kasi per ring, 500 pesos ang labor ni tatay. During that time, ang per gram ng gold parang naglalaro sa 3,900 up to 4,100 ang per gram. Tsaka hindi ka maiinip sa paghantay nung matapos yung wedding ring kasi the whole process kita namin close up kung paano ginagawa ni tatay. Tapos may time pa na pinatry niya sa akin, hawakan ko yung parang di ko alam kung gold, ano bang tawag doon? Gold bar? Talagang may weight siya. Tapos, ang nagawa pala na wedding ring namin is nasa 18k. Kahit nahaluan siya ng 24k, ang kinalabasan ng mga gold is 18k. So, yung 18k namin, kung ita-times namin sa per gram na 3,900, aabutin siya ng 36,270. So, nakatipid kami ng 35,000. Buti na lang, nung nagliligpit ako ng mga gamit ko, nakita ko yung mga sira-sira nga na alahas. At naisip ko gawin yung makatipid ng ganyan. Habang nga pinapanood namin ng groom-to-be ko yung paggawa ng singsing, kahit mainit dyan, nalilibang naman kami kasi ganun pala kabusisi yung pagbuo ng isang singsing. Teka, parang tongue twister yun ah. Ayun na nga, dyan malapit nang mabuo yung mga pangarap natin na singsing. Sinasara na lang ni tatay yung magkabilang dulo ng dalawang singsing. Kita nyo naman dyan, hindi pa siya mukhang singsing. So, mamaya makikita nyo from ganyang itsura kung ano yung magiging finished product niya. Nabubuo na siyang bilog, no? So, nagmumukha na siya lalong singsing. Sa part na yan, tahimik na kaming nanonood kasi baka mawala sa concentration si tatay. So, mamaya-maya naman, ipapahawak niya sa akin yung singsing, ipapakita kung ano nang naging progress niyan. More is pa para magmukha siyang dome type. Naka-shape na yung pangliha ni tatay para magmukha siyang rounded yung labas. So, na-excite na naman tayo. Hiniram ko muna yung ginagawa ni tatay na wedding ring. So, as you can see, medyo rough pa yung mga edges niya. So, mamaya ipapolish ni tatay para walang sumasabit pagka isusuot. Yan na, malapit nang matapos yung ating wedding ring. So, mga nasa finishing touches na lang yung ating mga rings. Makikita natin na medyo pinapolish na siya ni tatay. Tsaka mas lalabas yung pagka-yellow gold niya later. Makikita natin na ang ganda ng kinalabasan ng wedding ring na hindi mo aakalain na 1,000 pesos lang ang gastos namin sa aming wedding rings. Malayo pa lang pero kita mo naman na yung brilliance ng ginto. So, hindi ko in-expect na ganyan yung kalalabasan niya. Kakatuwa lang na 1,000 lang yung wedding ring namin. So, I hope nakatulong itong hack na to. And thank you for watching. Please hit like and subscribe kung nakatulong sa inyo tong video na to. Thank you!